Magandang araw mga bata. Atin nang natapos ang mga hamon at pagtugon sa pagsasaka. Ngayon naman, ating tatalakayin ang mga hamon at pagtugon sa pangingisda at iba pang pangkabuhayang gawain. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, na isa-isa ang mga hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa, pangalawa, na ipaliliwanag ang pagtugon sa hamon sa gawaing pangkabuhayan sa bansa. Pangatlo, nakapagbibigay ng mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan sa sariling lugar at panghuli, nakagagawa ng picto essay na nagpapakita ng pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Mga hamon sa pangingisda at iba pang gawain sa tubig. Mayaman ang Pilipinas sa mga produktong nagmumula sa tubig dahil ito ay isang kapuluan at napaliligiran ng malalaking anyong tubig tulad ng Karagatang Pasipiko, Kanlurang Dagat Pilipinas, Dagat Celebes, at Dagat Sulu. Gayunman, ang katangiang pisikal na ito kasabay ng mga gawain ng tao ay nagbibigay ng mga hamon sa mga gawaing pangkabuhayan sa bansa. Narito ang ilan sa mga hamon sa pangingisda. Una, mga gawain ng tao na nakasisira sa mga dagat, ilog, sapa, at lawa tulad ng pagtatapon ng basura at kemikal dito. Pangalawa, pagsasagawa ng mga ipinagbabawal na paraan ng pangingisda tulad ng paggamit ng dinamita. Pangatlo, pagbabago ng klima at panahon na nakaaapekto sa kalagayan ng mga nilalang sa dagat. Pang-apat, mabagal na transportasyon na nagpapabagal sa paghahatid ng mga produkto mula sa pangisdaan tungo sa pamilihan. Panglima, kawalan ng kasanayan ng mga mangingisda sa makabagong paraan ng pangingisda. Pang-anim, kakulangan sa mga programa para sa pangangalaga sa mga yamang dagat. Pampito, pagkasira ng tirahan ng mga isda sa dagat. Pangwalo, mababang kita ng mga mangingisda sa ipinagbibiling isda. Pangsyam, mga panganib na dulot ng dagat, kasama ang panggigipit ng mga dayuhang nakikipag-agawan sa teritoryo ng bansa. At panghuli, mga pinsalang idinudulot ng kalamidad, tulad ng bagyo at lindol. Pagtugon sa mga hamon sa pangingisda at iba pang gawain sa tubig. Sa kabila ng mga hamon sa gawaing pangkabuhayan sa mga anyong tubig, may mga pagtugon na ginagawa ang mga tao upang malutas ito. Ang mga pagtugon na ito ay kinabibilangan ng sumusunod. Una, paglulunsad ng mga programang makatutulong sa mga mangingisda at iba pang tao na ang pinagkakakitaan ay mula sa tubig. Pangalawa, pagpapahiram sa mga mangingisda ng puhunan upang makapagsimula sa kanilang gawaing pangkabuhayan. Pangatlo, pagpapatayo ng mga planta ng yelo kung saan maaaring maimbak ang mga isda at iba pang lamang dagat upang hindi mabulok. Pang-apat, paggamit ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya sa pangingisda. Panglima, pagpapatayo ng mas maraming daungan sa mga estratehikong lugar para sa mas malaking produksyon at kita. Pang-anim, paglalaan ng mas marami, malalaki, at matitibay na bangka at iba pang sasakyang magagamit sa pangingisda. Pampito, pag-organisa ng mga kooperatibang makapagbibigay ng tulong at suporta sa mga mangingisdang magiging miyembro nito. Pangwalo, pagpapabuti sa pagtuturo ng kurikulum sa mga kursong may kinalaman sa pangingisda. Pangsyam, pagbibigay ng pagkakataon sa mga mangingisda na matuto ng mga bagong kaalaman sa pamamagitan ng mga seminar at workshop. At panghuli,
pagkakaroon ng mas malalaking pamilihan para sa mga produkto mula sa pangingisda para sa mas malaking kita. Mga hamon at pagtugon sa iba pang gawain pangkabuhayan. Bukod sa pagsasaka at pangingisda, may mga hamon at pagtugon din sa iba pang mga gawaing pangkabuhayan tulad ng pagmimina ng mga manero at iba pang hanap buhay sa mga lugar na mapanganib. Ang mga manero ay kailangang maghukay sa lupa upang makakuha ng mineral. Bukod sa panganib na dala ng kanilang ikinabubuhay, hindi ganoon kadali ang paghahanap ng mga yamang mineral. Bilang pagtugon sa mga hamong ito, ang mga manero ay kailangang magdaan sa mga pagsasanay at tiyakin ang proteksyon sa kanilang katawan upang lubos na makapag-ingat at mas madali nilang mahanap ang mga mineral. Malaking bagay rin ang pagsali nila sa mga organisasyong tutulong upang mas maging mahusay sa kanilang gawaing pangkabuhayan na kanilang ginagawa. Ang paghikayat sa mga manggagawang ito na umayon sa likas kayang pag-unlad na nagsasaalang-alang sa pangangalaga ng kalikasan ay isa ring mahalagang pagtugon sa mga hamon sa gawaing pangkabuhayan ng bansa. Pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman. Isa rin sa mga hamon at pagtugon sa mga ito sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa ay kung paano mapangangalagaan ang mga pinagkukunang yaman nito. Ang mga pinagkukunang yaman ay nagbibigay ng mga gawaing pangkabuhayan na malaki ang naitutulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao tungo sa pambansang kaunlaran. Marapat lamang na ang mga pinagkukunang yaman ay pangalagaan ng bawat isa sa atin sapagkat dito nakasalalay ang kinabukasan ng mga susunod na salinlahi o henerasyon. Paraan upang mapangalagaan ang mga pinagkukunang yaman ng bansa. Yamang lupa. Paraan upang mapangalagaan ang mga yamang lupa ng bansa. Una, pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman at puno. Pangalawa, pagbabawal o pagbabawas sa pagputol ng mga puno upang mapigilan ang pagguho ng lupa. At pangatlo, pagreresiklo o paggamit sa mga nabulok na basura, dahon, at maging dumi ng hayop bilang pataba sa lupa. Yamang tubig. Paraan upang mapangalagaan ang mga yamang tubig ng bansa. Una, hindi pagtatapon ng basura, kemikal, at langis sa mga ilog, lawa, talon, at dagat. Pangalawa, pagbabawal sa paggamit ng lason, dinamita, at lambat na may maliit na butas. At pangatlo, pagbabawal sa pagtatayo ng mga pabrika sa tabi ng mga anyong tubig. Yamang gubat at mineral. Paraan upang mapangalagaan ang mga yamang gubat at mineral ng bansa. Una, pagtatanim ng mga punla bilang kapalit ng mga pinutol na puno. Pangalawa, pag-iwas sa panghuhuli ng mga ibon at iba pang hayop sa gubat. At pangatlo, pagkontrol sa polusyong maaaring idulot ng pagmimina. Sagutan natin ang unang gawain.
Sagutan natin ang ikalawang gawain sa inyong sagutang papel. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Sagutan natin ang ikaapat na gawain. Sagutan natin ang ikalimang gawain.